medyo maganda ngayon yung ano. Yun. Hello guys, so tayo ay pauwi na, lakad-lakad muna tayo kasi maganda naman yung panahon. So ayan, nag-i-snow pero hindi naman ano, hindi naman makapal yung snow, konti lang, kumbaga parang ano lang, ano nga tawag sa atin yan, yung maliit lang na ulan, diba, parang ambon-ambon lang o ganyan. At saka magandang temperature ngayon guys kasi hindi masyado malamig. Ano lang, negative 4 lang ang temperature ngayon. Pero syempre pag galing ka kasi sa mga negative 30, ganda ng ano yung tawag ito, yun, ano, kahoy na may snow. Pag ano kasi guys, pag tawag ito, sanay ka na sa negative 30, negative 38 katulad ng karaan, so negative 20 ang temperature. Pag mga temperature mga nasa negative 10, negative 9 or negative 8, ano na ganda guys. So ito talaga nagandahan ko. Oh, diba, ang ganda. So pag nasanay ka sa ganong ano temperature, mukhang ano na, hindi na masyado talaga, hindi na masyado malamig, parang normal lang, hindi pa. Walking tayo guys kasi kailangan natin mag-enjoy. Yun. So ito na nga, usapang ano naman tayo guys. Actually ang ganda ng ano ko, ganda ng tawag ito, nagyatin kasi medyo mabigat yung ano natin, binibit-bit. Mura lang kasi. Dami na kung ano ko, manok. Lahi mo yun, laki. Ano lang to, $15 lang. Parang 4 na kilo na ata to. Ligay ni ano, nila ni Tito. Yung may-ari po ng Isles Pinoy dito po sa Quebec, Canada. Mayroon po ng branch sa Montreal at saka isa po dito sa Vaudreuil. Diba? Tapos ayan, usapang Canada tayo guys. So ito pa rin actually sa ano yan, tawag ito, next month, March. So tapos na rin po yung ating ano, kontrata, tapos na rin po yung work permit. Pero syempre actually tinanong na rin kami ng aming employer na mag-renew, pero syempre ano kasi sila, pabago-bago ba ng isip. Nung time na may mga time pa kami, sabihin nila na alanganin na daw or ganyan. Tapos nung time na may mga ibang employer na gusto mag-hire sa amin, bigla na naman sila magsasabi na i-renew kami. So mukhang nakakalito sila, alam mo yung ganon. Hindi namin talaga minsan alam kung ano kaya syempre pati iba kasama nag-decide na lang din, ayaw namin mag-renew. Actually dami talagang gustong ma-renew, gustong mag-stay or ganyan. Syempre ano naman pangarap natin na makapag-stay at makapagtrabaho dito sa Canada. Pero sa ganyang sitwasyon guys, alam niyo yung ano, Tagalog tayo para at least maintindihan ng lahat ng nanonood dyan sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga dati mag-iilonggo ako kasi Ilonggo vlogger, no. Pero syempre mas maganda na nagtatagalog para maintindihan din po ng ibang viewers natin. So ayun, hindi kasi ano sila hindi mo kasi maintindihan kung ano ba talaga ang ano nila. Kaya ayun, medyo mahirap na kapatapos na po yung ano mo, ang contract, tapos saka pa lang sa kikilos or ganyan. Parang ang ibang employer naman napaka bait. So bihiraan talaga, no, hindi talaga sabihin natin na ano, kahit ang lugar talaga mayroon talaga mga ganon. Kaya swerte talaga ng mga
iba na napunta sa mga good employer. Diba? Tayo tipong may malasakit. Actually, noong 2024, nung nag-start talaga yung nung nag-start yung saglit lang guys ha, change natin yung dala. Dami kasi yung dalang manok eh. Actually, noong 2024, nung nag-announce yung government dito ng Canada na higpitan yung pagpasok ng mga international student, mga anong tawag ito, visitors visa, mga under sa ganyan, tourists, diba? So syempre damay na rin yung mga temporary foreign workers like sa akin dahil ganyan sobrang dami. Actually hindi naman talaga kasalanan ng ganyan eh, kasi diba hindi naman natin kasalanan yung ganon, kasi sila naman talaga ang nag-hire ng tao papunta rito. Siguro yung sabi ko eh na mali lang talaga sila ng calculate ng nila, kumbaga ba pag forecast yung statistical data na inaano nila mali, kasi na-over na sila ng pagpasok ng mga migrant workers, TFW, dagdagan pa ng mga tourists under ng tourist visa, visitors, at saka yan international student. Sobrang dami. Tapos sila rin ang nagbigay ng dati na example, pag international student ka, pwede ka mag-apply ng work permit kung may mag-hire na employer. Tapos kahit visitors visa ka, once may magbigay ng opportunity na mabigyan ka ng work permit, pwede ka from visitors to work permit. Tapos dyan ang magiging pathway para pa-PR. Same din sa mga tourist visa, ganun din. So sila rin kasi ang may fault na ganun. Ang hinayaan ba nila na mangyaring ganyang bagay? Tapos nung time na nagka-delete-leche na siguro, parang yan, nagsisihan na, ganyan, nagkakaroon na sila ng mga so parang nadadawit na ng lahat, pati yung mga tawag ito, pati mga temporary foreign workers na kung tutuusin hindi naman namin kasalanan, di ba? Kasi actually guys, mga temporary foreign workers, legal naman ang legal naman ang pagpunta dito. Taas pa ng qualification ha, kasi katulad sa amin, kahit 17 temporary foreign workers pero legal yung pagpasok, kasi nga naka work permit kami. Ang landing namin work permit talaga eh. Tapos yan, may contract. So yun nga, iba, marami pa rin ang nagdidebate kasi kiso ganyan ganon, nagsisisihan. Minsan makikita mo sa social media mga citizen, PR or mga ganyan nag-away-away. Ako wala, kasi sa akin guys, syempre sabi nga nila, diba, as a TFW, so we have 3 years contract here to stay here in Canada. So yeah, it's okay. Kumbaga, we need to follow the rules. Kaya sabi ko, ganun talaga eh. At least, diba, hindi ka naman gumagawa ng nito, illegal. Kasi sabi nga ng iba, pagkatapos yan, uwi ka na, okay fine, uwi naman talaga. Katulad nito, gusto kaming i-renew, gusto kami stay, so kami nang umindi, di ba? Kasi sa iba naman minsan, dapat iniiwasan dapat natin dito mga kapwa natin Pinoy, iba kasi, kaya minsan napaka-comment din kami sa mga Facebook eh. Ito naman tagapagmana ng snow sa Canada. Ayan, makapagsalita sa kapwa Pinoy, forget na PR na or na citizen. Pero ako kasi tao guys na super proud ako sa mga tao na nandito na, like minsan pag nakakausap ako ng kapwa natin Pinoy, ilang years na po kayo dito? Sabi, 25 years citizen. Wow, congratulations. Alam mo yung proud ako yan sa mga taong ganun. Kasi meron naman kasi minsan kasi meron din na kaya sumasama din ang loob ng mga PR or ganun citizen. Actually hindi naman talaga inintindihan ko yan ang sinasabi nila na hindi rin madali ang pag-apply nila ng ganyan na narating. So okay, nandiyan yan. Kaya
shout out sa mga PR at saka citizen na magaganda yung hangarin at saka tawag ito, instead na mangbash, ang ginagawa nila is nagbibigay ng advice, nagbibigay ng tips kung paano lumaban sa buhay o ganyan. So sa mga iba naman na nambabash, uwi ka na doon, wala ka nang papili na ganyan, huwag naman tayo ganyan kasi lahat naman tayo nangangarap na makarating dito sa ano natin, dream country para makapag-work, makatulong sa ating pamilya, di ba? Maganda kasing ganyan. Tingnan nyo, ang dami ditong mga Indian guys, pero alam nyo kung bakit? Nagtutulungan sila. Hindi sila kasi gano'n na binabagsak ng kapwa nila, sila kasi nagtutulungan. So mga Pinoy dapat ganyan. Hindi naman totally na nagtutulungan na literal. Uy, tutulungan daw, dyan ka manghingi ng pera. Lahat naman hindi naman ganyan. Yung tulungan mo lang, isupport mo lang yung kababayan mo. Di ba sa ganong way na kahit lang mga bigay ka advice, o di ba support niya ako pag may mga nagbibigay advice sa akin, like mga citizen na dito, PR na. So ano ko yan guys, nang sinasapuso ko yan kasi di ba na achieve nila yung ganyang mga ano, change court na naman yung kamay natin kasi nangangalay. Di ba yung tipong ganyan guys na kailangan ko silang ipakinggan kasi nga syempre sila yung pagiging inspirasyon ko. Ganun kasi ginagawa ko. Kaya sa mga iba, kahit nakakomment ako sa Facebook ganyan, ginagawa ko yun silang inspirasyon. Sabi ko nga, ginagawa ko inspirasyon yung mga taong naging successful dito. Kahit dati pa nung nag-aaral pa ako simula elementary, high school, hanggang college, hanggang nag-start ako mga apply ng trabaho. Ganun guys, kasi syempre laking hirap naman tayo, tipong walang wala sa buhay. Oo, sabihin natin nakakain naman kami kasi may tanim, may bukirin, pero yung tipong pagdating sa financial pa, like pera, yung tipong hindi mo mabibili agad yung gusto mo dahil wala ka. So kailangan mo magtiyaga. Kaya lahat ng mga taong naging parte ng buhay ko, pinapahalagaan ko yun. Kahit hindi ko masama isa-isa, sobrang dami, pero syempre si Lord na yung bahala. Pinapanalangin ko na lang na maging marami kang blessings dumating sa kanila. Yun talaga ako guys, kasi syempre di ba, kung hindi dahil sa kanila hindi ka maging successful. Kaya lahat ng mga taong naging gabay sa iyo para sumakses, ano mo yan sila, huwag kakalimutan. At sa mga taong namang nagda-down, sa mga taong nag-judge sa iyo, gawin mo silang inspirasyon. Ganun ginagawa ko guys. Instead na magtanim ka ng sama ng loob, instead na ganito ang gawin mo, lahat ng sasabihin nila ang gawin mong motivation sa sarili mo, na ma-realize na balang araw na sila mismo makarealize na sabi na ay lahat pala ng sinabi ko sa kanya is mali. O di ba? Yun ang gusto ko guys eh. Mas gusto ko yung sila mismong maka-relate sa nga ginagawa nila ganyan. Kaya ako simula dati, pag may mga ganong pangyayari, so ginagawa ko yan silang motivation. At saka sa mga tao naman na tumulong sa akin para unti-unti ko marating yung mga plan ko, pangarap ko, diba? Proud na proud naman ako niyan sa kanila, diba? At least paano hindi mo sila kakalimutan. So ayun na, magiging for example na balang araw magiging successful din tayo dito. So sabi ko nga na para pa talaga ako dito at makapag-stay pa, bigyan ako ng chance or opportunity. Pag ako nang tumagal, ang pag ito, magbibigay pa rin ako ng mga ideas, advice sa mga nangangarap na makarating, di ba? Ako nga actually guys, sabi ko lang dati sa hiling ko kay Lord na sabi ko, Lord, sana maka-experience din ako sa lugar na may snow. Yun na nga, yun lang talaga ang ko dati, hiniling kay Lord, na sabi ko lahat ng pinapanalangin ko dati, lahat ng hiniling ko natupad niya. Simula ng elementary, high school, hanggang college, nakapag-college ako, nakapag-work. Basta guys, grabe, napaka-powerful talaga ni Lord, na lahat ng mga hiniling ko pinakinggan niya. And then kalain mo yan guys, ang hiniling ko lang dati na
maka-experience na ako sa lugar na may snow. Pero 'di ba, anong blessings na binigay sa akin ni Lord? Nakapag-stay and work ako dito. 'Di ba? Kaya sabi ko, hindi ako nalulungkot kung sabi ko after my contract, although na binigyan kami ng invitation para mag-renew, pero sabi ko hindi na. Parang ganyan, sabi ko baka may meron pang much better na company kisa sa current ko ngayon, di ba? So hindi ko kukulong yung sarili ko dito. I need to explore myself yan with the other employer, sabi ko nga, di ba? So kung dito hindi na pinahalagan, hindi na nakikita yung hindi na nakikita yung pagpursige mo patong sila. So sabi ko baka mayroon pang much better, di ba? So hindi ko ginrab, guys, kahit ilan sa amin hindi may ginrab ang renewal. So kahit nasabihin natin na meron pa ako extension, so excited akong umuwi sa Pilipinas. Kasi sabi ko rin, di ba, gusto ko lang din maka-experience ng lugar na may snow, pero sobra-sobra ang binigay. Kaya iba nalulungkot, iba nag-worry kasi nga uuwi na sila, ganito ganyan ganon. Ako guys hindi, kasi thankful na ako sa blessings na binigay sa akin ni Lord na ganon, di ba? Kalain mo yon. So sabi ko, kung para talaga ako dito sa Canada, antayin kong opportunity na bigyan ulit ako ni Lord. Kasi sabi nila, kung para talaga sa'yo yan. Basta ginawa mo yung best mo, tapos naghiling ka lang kay Lord, hingi ka ng sign, pero hindi naman totally na sabi ko na manalangin ka na lang lahat kasi wala kang gagawing action. Siyempre hindi pwede yan. Kaya sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So ganun yun, guys. So kita mismo ang hahanap ng paraan, at si Lord na lang ang magaguide. So ganun lang yun, guys. Kaya sabi ko, kung para sa akin, ginawa ko naman yung best ko. I'll try to apply with the other company, with the other provinces also, kasi here in Quebec it's difficult to obtain your permanent residency or maybe for a renew. Pero sabi ko, kung may chance na maging permanent residence, okay, grab. Pero kung wala, okay lang din, as long as makapag-work, okay lang kahit mag-renew ako, as long as yung company na mapuntahan ko, okay, pinapahalagahan nila yung empleyado, di ba? Pinapakinggan, alam mo yung ganyan. Tayo mga Pinay mabilis naman tayo tumanaw ng utang na loob na ganyan. Kahit ako, pag nagiging loyal ako niyan sa employer ko as long as na nakita ko naman na deserve ko sa kanya, syempre gawin ko rin best ko. Pero kung tayo mga Pinay kasi, pag hindi tayo pinapahalagahan, hindi tayo binibigyan ng importansya, so diba, ganun yun, we need to move on. Ganun nga, sabi ko, okay lang. Iba nag-worry, ako hindi. Pag uwi, so hindi naman kami in-invite naman kami, so dinikla namin, hindi kami nag-renew, hindi kami pasa ng documents na hinihingi nila. Okay, go. Sabi ko, baka may iba pang mas magandang opportunity, di ba, compare dito sa McDonald's. So ganun yun, guys. Lapit na tayo, magandang usapan habang naglalakad, no? So ganun talaga. So mabilis lang yung panahon, kaya dapat always thankful tayo kay God sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa atin. Kaya sa mga kapwa ko OFW sa amang panig ng mundo, laban lang tayo, guys. Siyempre kailangan natin sa trabaho tayo para makapagbigay suporta sa ating pamilya, makabili natin yung mga hindi natin kayang bilhin, makabili tayo mga pagkain na diba? Ang ganun na, guys. So kailangan lang talaga nating kailangan na natin magsakripisyo. So actually, guys, medyo makapal na kasing snow.
So ano muna tayo dito before tayo pumasok, magkalkal muna tayo ng snow. So dito nga or ito na lang para kita. Yan, oops, yan natin ano, para kita naman yung pagkakalkal natin ng snow. Yan, lipat natin kasi malambot pala yung snow. Dito na lang siguro. Saan kaya dito maganda? Dito. Try natin tosok dito guys. Yun. Oh. Okay. Pwede na yan. Tapos ang camera, bababa natin. Yun. Oops. Okay na yan. So, paalam na tayo din. Ayun, tapos na. Pasok ko tayo ng bahay. Okay. Pag ito temperature guys, okay lang eh. Hindi siya maano. Diba? Pagpala tayo kasi kabila ay kupala eh. Baka mabuljak tayo dyan. Okay. We're going home na tayo. Thank you sa panonood guys. Hanggang sa muli tayong pagkikita. Alam. Taas is Stairway to Heaven. Dito yung apartment. Goodbye.